good afternoon guys. It's already 3:15. Before we start our afternoon and until evening, I believe kasi mag-quiz kayo mamaya. I now request Chenito to lead us the opening prayer. Go ahead, Lord, Chenito. in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Dear Lord and Father of all, thank you for today. Thank you for your ways in which you provide for us all. For your protection and love, we thank you. Help us to focus our hearts and minds now on what we are about to learn. We ask all this in the name of the Father, of the Son, of the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you, Chenito. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Diretso na tayo sa ating lesson. Magja-jump ako sa may binary search trees lesson natin kasi mamayang 6 to 7 p.m. Doon ko may I just share the Jamboard. Good afternoon, James. So I've shared dito sa chat natin yung ganyan, yung ating Jamboard. Kindly go to the Jamboard. Join din yung iba sa Jamboard, guys. So let's start. Binary search tree is a variation ng ating trees. So, nung last week, dalawang variation ang nandoon sa ating LMS. Yung ating binary trees and we have also the expression trees. There are other variations of trees like yung AVL trees, red-black trees, mga ganon. But I'm afraid that because the week after next week ay midterms na daw. So, mukhang medyo alanganin na tayo sa oras kung i-discuss pa natin lahat yung mga klase ng trees na yon dahil meron pang ibang data structures na relatively bago at sa tingin ko ay magagamit natin sa the rest of the subjects that you will have. So, kung ano yung mga data structures na sa tingin natin ay magagamit natin sa the rest of the subjects that you will have, yun ang i-discuss natin. Para sa finals, magfo-focus na lang tayo sa algorithms. So, yung mga algorithms natin, ang focus natin is yung sorting at saka searching. Searching algorithms. Marami yun. Kung isang term lang, finals, parang hindi natin mako-cover lahat nun. Hindi natin makakapacitate lahat yung mga skills nyo when it comes to programming, when it comes to algorithms, but later on we'll have strategies para medyo mahapyawan natin lahat yung mga yon. Halos lahat yung mga yon. Kasi yun yung mahalaga eh. Mahalagang babaunin nyo sa mga susunod yung mga programming subjects. So, by a variation of a binary tree ay yung tinatawag nating binary search tree. Binary search tree. Doon sa LMS natin may nakalagay na tatlong properties pero I would like to summarize it to this, yung naka-red. That smaller things are always on the left. Okay? Sabi natin, smaller things are always on the left. Smaller data are always on the left. When we're talking about binary trees pala, we deal with numbers. We deal with numbers because yung ating ganyan, yung ating binary search tree, we talk about yung median. Median means, pag median, sinabi natin median, mean, mode, median, ganun. We're talking about numbers, di ba? So, for us to do a binary search tree, we have to talk about numbers only. So, ang data lang na pag-aaralan natin dito is integers, double, hindi strings, hindi characters, kasi nga, we're talking about mean, median, mode. And we're talking about especially the median. And yung median natin is always the root. Or, the root or the parent of children's. So, in this case, sa image natin, meron tayong
root na 20. Okay? So, I hope naintindihan nyo yung root, root as in ugat, kung nagbasa kayo nung introduction ng trees natin. So, pag sinabi nating binary trees, binary search trees, ang pinag-usapan lang natin ay mga numbers, figures, okay? Walang strings, walang characters. So, smaller things are always on the left. Kung mapapansin ninyo, we have a root here with 20 na data, and it's on the left side or the left subtree nung 20, we have 10. So, ibig sabihin, 20, 10 is less than 20. Okay? So, we satisfy the property dito sa level 1. And then, punta naman tayo sa ganyan, sa level 2 naman nung 3 natin. 5 is lesser than 10. Okay? So, we satisfy the property. How about yung sa mga right side natin? Sige, tignan natin. 15. 15 is less than 12. No, 12 is less than 15, I should say. Okay? And then, dito naman tayo sa right subtree natin. 30, 25 Greater. is less than 30. Okay? So, how about yung mga right subtree natin? Hindi na natin sila pinakialaman dahil automatic silang mas mataas. Diba? Greater. Sino yon? Chanito, ikaw ba yon? Hello? Hindi po. Sino yung salita? Tama ka, greater, pero ayan 20 is greater than 10. So, ibig sabihin, yung nasa left niya is less. In the other way around, parehas lang yon. Medyo nabaligtad ko lang kanina. So, yung left child niya should be lesser than it, the root. Ganon. So, ito, meron akong prepare dito na sort of like question. When the tree is sorted, we say that this binary search tree sorted when traversed in what fashion? Or in what classification of traversal? So, nagsagot si Herbert, si Terdy. Sabi niya in order. Correct. In order fashion. Or in order classification. So, let's just recap. There are 4 classifications, right? We have pre-order, we have in-order, we have post-order, and the level order traversal. So, sa binary search tree natin, ang mga data sa ating binary search tree are sorted when traversed in the in-order fashion. So, since 3D, sinabi mong in-order fashion, kindly demonstrate ulit yung in-order, ganyan natin. In-order numbering doon sa ating tree. Pwede? Kaya? Hindi. Hindi kaya? Sige, simulan ko. So, pag in-order, anong kailangan nating alalahanin na keyword? Pag in-order, anong kailangan nating alalahanin na keyword? Anong 3 letters? Para i-guide tayo. Left, node, right. So, L, D, i-denote natin ng node as D, tapos right. Yan. So, numberan natin ito para maintindihan natin na mabuti yung sinasabi natin sorted when traversed in an in-order fashion. So, magsimula tayo sa root. Ayan. Root is 20. Meron siyang mga anak. So, hindi tayo dito magsimula. Since left, node, right tayo. Pag ganito, baba tayo dito sa 10. Tignan natin kung leaf nodes na yung mga ganyan, anak niya. Meron ng leaf node. So, pwede tayo magsimula dito sa 5. So, si 5, left, numberan natin ng 1. Okay? Siya ang mauunang node. Diba? And then, left, node, right. So, punta tayo dito sa parent niya. Kasi siya naman yung node na nasa taas. So, ito yung number 2.
Baba na naman tayo dito sa right niya. Sa right niya, meron siyang, yung 15, merong mga anak. So, hindi tayo magna-number dito. Kundi magna-number tayo dun sa mga anak niya. So, following again the left node right, dito tayo. Left. Ito ang pangatlo. Node. Right. Yan. And then, tapos na tayo sa left subtree natin. Balik tayo sa root kasi nga left node right. So, in this case, ang node natin is yung ating root. So, ito yung pang-anim. And then, baba na tayo sa right subtree. And then, i-apply na naman natin yung ating left node right. So, left, 25, pang-7, node, pang-8, right, pang-9. Okay? So, kapag i-access natin later on yung mga yung mga data sa ating tree, ganyan siya. Sundin natin yung pagka-sort niya. So, from 1 to 9, 5, 10, 12, 15, 18, 20, 25, 30, 35. So, is it sorted from the least to the highest? Yes, it is sorted from left to right. So, tandaan na nyo yun, ang ating binary search tree ay sorted siya kapag ang traversal natin ay in order. Gets nyo, no? Sana na-gets nyo yun. Next, sabi dito, searching produces a worst case average complexity of what? Log n. May nagbasa. So, log n. Yan, ganyan. So, paano? Can someone explain to me kung bakit ang worst case average complexity niya is logarithm? Yung mga previous natin, hindi pala natin na explore dun sa binary trees natin, yung general binary trees. Pag mag-search tayo doon, depends dun sa searching algorithm na gagawin mo. Pero dahil nga itong ating trees ay sort of like linked list siya, ang worst case complexity niya is order of n. But since itong ganyan natin, tong variation ng binary tree naman natin is binary search tree, ay alam natin na ganyan siya, na when it's in an in-order fashion, sorted siya. So, ibig sabihin, ayun, property niya, yung pinaka-importanteng property niya is smaller things are always on the left. So, mapapansin nyo, dun sa root, lahat ng mga nasa left subtree niya ay mas mababa kesa sa kanya. Tapos, yung mga nasa right niya, automatic mas mataas. Ganon. So, sa tingin nyo, bakit kaya ganyan siya? Logarithm siya. Remember yung ating ganyan, yung first quiz ninyo nung prelim? Ano yung ganyan? Ano yung searching algorithm na na-encounter nyo noon na ang complexity niya ay logarithm or log n? It's what? Kung may makaalala. Any wild guess? Sige, Andre, paki-ganyan nga. Paki-try. Tingnan nga natin kung tama yung idea mo. So, your answer is correct, log n, but how or why? Sa tingin mo kung bakit searching is log n? Kaya sir, dahil nested if ang gamit. Ganun ba yun, sir? Nested if ang gamit. Oh, ipaalala ko sa inyo yung ganyan, yung example natin na searching algorithm ng prelim. Yun yung binary search. Binary search algorithm, di ba? Yung binary search algorithm, parang hinahati natin, yung naging example natin noon na hinati natin into two yung ating pag-search nung ating kung ano man yung isa-search natin doon sa algorithm na yon. Hinati natin siya into half. So, kaya siya naging logarithm, ang complexity niya, kasi hinati nga natin, hindi natin kailangan pang
i-search yung buong data or yung n, di ba? Hinati natin siya. Nahati siya using yung sinasabi ni Andre na conditional statement. If. Nested if sabi niya, pero bakit kaya nested if? Pero may tama yung sinabi niya. Gumamit tayo ng conditional statement. And I believe gumamit rin tayo ng modulo operator para mahati natin yung pag-search natin noon. So, ganun din dito sa ating binary search tree. Log-n. Log-n siya dahil yung iba, merong ganyan, may idea. Paano natin ma-incorporate yung idea na nahati? Mahati lang yung ating pag-search. Sino si Bingo Zai? Ay, Richard. Kasi nakasort. Okay, sige. Nakasort siya. Tama ka, nakasort siya in an in-order fashion. Si Ruth, ayan siya. For example, si Ruth, ito. 20. Tapos yung nasa left subtree niya ay mas lower sa kanya. Yung mga nasa right subtree niya, mas higher sa kanya. Kunwari, mag-search tayo ng ganyan, ng search natin yung 15 na value. Pag magsa-search ba tayo sa binary search tree, isa-search natin lahat para maging order of n siya. Remember, sabi dito, worst case average complexity. Pag sinabi mo ng worst case, yan na dapat yung pinaka-worst na algorithm na gagawin mo. Hindi ka na dapat lalampas pa sa n. Hindi ka na lalampas pa sa n log n at sa kung ano pang pataas doon. Ito na talaga yung pinaka-worst case dapat. Kapag gumawa ka ng algorithm na worser than this, then you are not an efficient programmer pag gano'n. So, ang ibig kong sabihin, kapag, ang tanong ko kanina, kailangan ba nating i-search yung tree on all the values? So, pag mag-search ba ako, for example, nag-search ako, ginamit kong traversal in order. Okay, in order. I-search ko in order. Siyempre, pag in order, 5, ayan, search ko. Hindi siya equal, punta ako dito. 10, hindi na naman siya equal, punta ako dito. 15, okay na. Nakita ko na. Pero yung algorithm ko is magsa-search ako from the first node of the tree until the very last node. So, paano kung 35 yung aking sinearch? So, ibig sabihin, pagdadaanan ko lahat ito. Pagdadaanan ko ito. Pagdadaanan ko yan. Sabi natin, log n. At based dun sa experience natin ng prelim, hinati lang natin yung pag-search natin. Hello? Medyo merong tama yung sinabi ni Richard dahil nakasort siya. So, what if nakasort nga siya? Saan tayo magsisimula? Ano, Richard? Hindi ko muna tawag nito. Hindi ko muna babanggitin yung mga prices natin. Saka na lang. Hello? Where are my students? Hello? Where are my very bright students? I would just like to stress yung point dun sa ganyan, sagot nito para makamove on tayo dun sa next topic or dun sa next na kailangan nating intindihin para maintindihan natin yung buong binary search tree abstract data type. Richard, kompletuhin mo. So what if nakasort siya? Pag nakasort siya, saan tayo magsimula? Saan tayo magsimula na mag-test mag-test kung yung value ba na yun ay equal dun sa sinesearch natin na value. Saan tayo magsisimulang mag-search? Pinaka-list number, sir. Dito. Sinabi na natin kanina na kapag sa pinaka-list na number, syempre yung nasa left, ay ganyan. Ang complexity niya ay magiging order of n. Kasi what if ang sa search ko is 35, pagdadaanan natin lahat ito. Yan, hanggang sa ma-reach natin si 35. So, that is order of n. Lahat. So, may sumagot na dito si ganyan. Si Kim. Sabi niya sa root. Tama, sa root. Bakit Kim? Bakit sa root tayo magsisimula? Hanapin niya kung greater ba or lesser yung hinahanap na value. Of course, we know
the value that we would like to search, 15, di ba? And based dun sa sinabi ni Richard kanina, sorted yung ating tree. Sorted yung ating tree. Alam natin na sorted yung tree natin at nasa gitna niya yung median. It may be not on the middle talaga, yung parang pinakagitna, na ang idea natin ay yung ating natawag na root. Kapag alam natin yung root natin, we all know for a fact that all values on its left subtree are lesser, and all values on its right subtree are greater than the root. Diba? So, kapag nag-search tayo, pag kinompare natin siya muna sa root natin, 15, alam natin na isa-search natin ay yung nasa right subtree niya. Ay, nasa left subtree niya, I should say. So, we will ignore searching on its right subtree. Correct or hindi? Correct or hindi? Correct. Kasi nga, wala nang mas tataas pa, ay wala nang mas, yung 15, hindi mo na makikita dito eh. Hindi mo na makikita sa right subtree. Makikita mo lang siya sa left subtree nung root natin. Kaya sinabi na, worst case average complexity is order of log n. So, meron tayong average na term dito. Hindi lang siya worst case complexity. Pag sinabi kasi natin worst case complexity, ayun nga, ganon. Pero pag sinabi natin average, kasi it depends on the height, the type of the tree. Itong type ng tree na ito is a, ano ba siya? Is it a full binary tree or is it a complete binary tree? Ganon. It depends on that eh. Kaya sinabi niyang worst case average. Okay, so since alam natin na kapag mag-search tayo or pag kahit anumang operation sa ating binary search tree, magsisimula tayo palagi sa root. Para yung ating operations na gagawin ay ayan nga, order of log n. Remember, log n is more efficient than n, diba? Log n is more efficient than n. Kaya hindi natin ganyan, hindi natin pinagdaanan na intindihin pa yung code para doon sa binary tree natin. Kasi meron tayong ganyan, meron tayong binary search tree na variation niya na mas efficient. So later on, mas magagamit nyo tong binary search tree than the ordinary binary tree. So, meron lang tayong concept na babalikan because I believe na-discuss na ito ng mga previous programming subjects ninyo para mas maintindihan natin yung mga operations natin sa binary search tree abstract data type. So, how do we later on fulfill the complexity na order of log n? We will be using the concept of recursion. So, balik tayo dito. Lipat tayo ng panel. We will revisit recursion. And ang recursion natin is a function call to itself until a base case is reached. I repeat, recursion is a function call to itself until a base case is reached. So, dito sa example natin dito na code, it's an algorithm for factorial. And then, ito, function siya na meron siyang parameter na integer n. And within that, meron tayong if else statement. So, meron tayong if n is equal to 1, return 1. So, tinatawag natin ito na pag na-reach natin yung point na ito yung base case na tinatawag. And then, meron pa tayong another base case. Yung else if niya, if n is equal to 0, return also 1. Yan, base case. And then, we have the recursive case. Dito tayo palaging babalik. Sabi niya, return n times factorial n minus 1. So, as you might have noticed, alam ko na experience nyo na itong
recursion dati. Pero ipaalala lang natin kasi yung recursion concept natin ay gagamitin natin sa ating binary search tree and other yung mga iba pa nating i-discuss later on. Kasi itong recursion natin ay applicable sa traversals, applicable din siya sa sorting at saka searching algorithms. So, sa finals, you will be more immersed sa recursion ulit. Kailangan maintindihan natin ulit siya, ma-refresh ulit kayo para later on dun sa mga simulation examples natin or assessments ay maintindihan ninyo. So, let's say for example that I have this code. On my tester class, I called the method factorial and then I passed 4. Sige nga, ano ang output? Ano ang output? I will give you 5 minutes. Madali lang naman, pwede kayong maghanap sa net. Factorial. Sige, yung nagsusulat dyan. Sige nga, ito yung mga ganyan. Itong concept na to ay isa sa mga tricky na i-simulate. Or maybe, you have done factorial before using iteration or loop or not. Posibleng hindi nyo na-touch ang recursion before. Sige, search nyo sa net. Paano ba? What is the factorial of 4? Ano nga ba ang factorial? 24. Gabriel, 24. Paano mo nakuha, Gabriel? Factorial of 4 is 24. How did you get it? Dito sa calculator ko, sir. Haha. 4 times 3 times 2 times 1. Tama. Sa ganyan ng factorial. That's how factorial is done. Pero, paano natin siya ganyan i-demonstrate para maintindihan ng iba? Sige, demonstrate natin. So, I have a function call that I passed a value 4, integer 4. So, dito, papasa natin yung 4 dito, di ba? Yan. Pasa natin yung 4 dito, function call. Tapos, itetest natin using itong ganyan natin. Itong format na ito ng ating recursion. Ganito kasi ang format meron dapat base case na maghuhuli kapag yung condition natin ay na-reach at meron yung recursive case na paulit-ulit natin gagawin hanggang sa makuha natin yung kailangan nating makuha. So, to demonstrate, ayan, sabi natin sa unang recursion, pinasa mo natin yung value na 4. Test natin if n is equal to 1, n is equal to 4. So, lalabas tayo dito sa mga base cases natin. Punta tayo sa ating recursive case dun sa else natin. Sabi dito, return n times factorial n minus 1. Sige, try natin simulate. 4 factorial. Sabi niya, i-return natin yung n, which is 4 times factorial 4 minus 1. So, 4 minus 1 is 3, di ba? Pero since function call ito, babalik tayo sa function call to itself, babalik tayo ulit dito, di ba? Magre-recur ulit tayo, maglo-loop ulit tayo. Babalik ulit tayo dito. Yan. So, 3 factorial, 3, hindi pa rin siya equal to 1 at saka 0. Babalik ulit tayo dito sa ating return statement na n times factorial. So, n, which is 3, times factorial 3 minus 1. So, factorial of 3 minus 1 is 2 factorial. Function call na naman yan. Tataas naman tayo dito. Tapos, tetest na naman natin yung 2. So, 2 times factorial n, 2 minus 1. Function call na naman. 1 factorial. 1 factorial. Ayan. Yung n natin ay naging 1 na siya. So, at this point, ganyan na siya. Base case na siya. Magre-return na tayo. So, yung 1 factorial natin is 1. So, magre-return na tayo ng value.
At ang i-return natin na value is 1, di ba? Kapag ganyan na natin, ang ating n is 1 na siya. So, return the value. So, we return 1 here. 2 times 1 is equal to 2. Return 2 here. 3 times 2 is equal to 6. Return 6 here. 4 times 6 is equal to 24. So, tama yung kinalculate ni Gabriel, 24. And tama rin yung ganyan, yung illustration ni ganyan, Richard, na 4 times 3 times 2 times 1. Ganun. Pero this is how we simulate our recursion. Nagets? Hindi. Pinaalala ko lang sa inyo yan na. Alam kong pinag-aralan nyo na yan before. So, bakit sa trees, sa binary search trees, kailangan natin ng recursion? Concept of recursion. Of course, hindi ba pwedeng iteration? Pwede siya, pero ang recursion kasi, talagang isa sa mga application niya is with trees, with the traversal of trees. So, kapag ganyan tayo, kapag nag-in-order traversal tayo, gagamit tayo ng concept ng recursion. Pabalik-balik tayo hanggang sa makita natin yung, kung mag-search tayo, pabalik-balik tayo hanggang sa mapuntahan natin yung dapat na paglagyan niya ng node, adding. Pabalik-balik tayo hanggang sa makita natin yung gusto nating i-delete. Ganon. Ganon ang concept ng recursion. Okay? So, any more clarification sa recursion before tayo mag-proceed dun sa ating first operation sa binary search tree? Actually, ang didiscuss ko lang is yung ating insert operation. I will leave to you to understand the search and the delete. Kasi once na naintindihan nyo naman yung concept ng recursion, madali nyo na maintindihan yung codes or yung algorithm para sa delete at saka search natin. So, yung add ang i-discuss ko para maintindihan nyo lang kung paano ginawa or gagawin yung learning task ninyo. So, di ba yung learning task natin, how do we create a binary search tree? So, pag-aaralan natin, isa-simulate natin kung paano natin ina-add ang ating mga nodes sa binary search tree. Okay? Next, hearing none kasi, punta na tayo sa kabila. Kung meron lang kayong tanong, just open your mic or just chat. So, punta na tayo sa ating code class para sa ating binary search tree. So, una muna ito. Binary search tree signatures and constructors. Nagsawa na kayo dito. Paulit-ulit tayo dito kasi nagre-rewrite tayo ng code para sa ating mga data structures. That's the way to learn, to understand the semantics behind the codes. Later on, pwede nyo nang gamitin yung mga utility classes natin na meron sa Java. Pero for now, kailangan mo natin pag-aralan yung mga semantics behind it. So, ito, we have public class. Then, I just called it BST or binary search tree underscore class. And then, ito, node class that defines the BST node. Of course, sabi natin, ang tree ay babalik pa rin tayo sa concept of nodes like the linked list. So, kailangan meron tayong nodes. So, sa node natin, ito, meron tayong variable na key that will hold the data of our binary search tree. So, pinalitan ko lang yung ating terminology. So, ginawa ko lang siyang key. Pero, ang key dito is yung data natin. Okay? Tapos, I also have a left and right variable for the node, variable na node object din siya. So, left, right. Sa linked list natin, ano ba yung mga ganyan natin noon? It's head and tail. So, dito naman,
meron tayong left and right. But actually, itong left, yung ganyan pala natin noon, kung i-compare natin siya sa linked list, it's not head and tail, kundi yung ating next na pointer. So, dito sa ating ganyan, binary search tree, meron naman tayong left and right. Left and right. Ibig sabihin, dalawa ang ipo-point niya, hindi lang isa. Kagaya dun sa linked list, isa lang kasi. Dito, dalawa. Para maging 3 talaga yung itsura niya. And then, we have the constructor for the node. At yung constructor of node natin, meron siyang parameter na i-accept na integer. Data ang pangalan, tapos yung data, ipapasa natin sa variable na key. And then, yung ating left and right nodes ay initialize natin to null. So, going forward with the code, we have a BST root node. Yan, kailangan nating magkaroon ng root node. And sa constructor ng ating binary search tree ay initialize natin ang ating root node into null. Ito, mayroong tanong dito. What if I have the following code on my tester class? How does the tree look? BST class, tapos instantiation of an object ito BST is equal to new BST class. Anong magiging itsura ng aking tree? Initial tree? Anyone? Anyone? Nag-drawing kayo, guys. Kung dati sa ating ganyan, linked list, may it be, ano ba ito? May it be sa linked list or sa stacks or sa queues. Diba pag nag-initialize tayo, sa linked list na lang, for example, nag-initialize tayo, head is pointing to null. Yan. Or kung nag-initialize, kung nag-implement tayo ng tail, ganito, tail is also pointing to null. Pag ganito ang initial na itsura ng aking linked list pag nag-call ako ng nag-instantiate ako ng object ng class na yon. So sa ganyan, sa binary search tree, ano naman ang itsura niya? Taking into consideration the constructors of the binary search tree class. Hello? Empty tree? Sino yung nagsulat kanina? Mukhang dalawa yung nagsusulat kanina eh. Dahil, kinonsider mo yung mga constructors natin. Yan. Sige, try natin i-explain yung gawa ni Andre. So, of course, kapag nag-instantiate tayo ng object of a class, pupunta tayo diretso sa kanyang constructor. Ito yung constructor ng ating BST class. At ang kailangan lang niyang instantiate ay yung ating root node equal to null. So, nakita ko dito sa iyong ganyan, sa iyong output, ay nag-instantiate ka rin ng left and right nodes. Left and right nodes. So, medyo mali yung ginawa ni Andre. So, dapat ang instantiate lang natin yung ating root node na dapat nagpo-point siya sa null. Yan. Sige, burahin mo para hindi malito yung iba. So, kung i-depict natin yung yung initialized ng ating ganyan constructor, ganyan siya, 'di ba? Pero yung point ni 3D, sabi niya empty tree, tama din 'yun. So, pwedeng ganito, pwedeng blanco. Tama ito, pwede lang 'yan para ma-visualize lang natin na talagang yung root is pointing to null. However, yung ganyan natin, yung node natin na root, ay hindi naman tayo pa ganyan, tawag nito, nag-instantiate din ng node. Kasi kailangan natin, sa constructor ng ating node, meron tayong ipapasa na data para magkaroon siya ng structure talaga. Diba? So, ayan, pwede yan. Pwede ring walang kalaman-laman yung ating tawag nito, ating tree. So, what if I have a sabihin natin ganyan, sabihin natin, for example, naintindihan na natin yung code ng pag-insert ng node sa ating tree. Testingin lang natin kung medyo naintindihan niya itong, kasi I believe pangatlo na natin itong
nire-review yung mga codes and trinatry nating i-illustrate to the graphical representation yung kanyang itsura. So, paano kung kunwari nagganyan ako, bst.insert, kunwari insert yung aking method sa pag-insert 1. Ano naman ang itsura niya? Taking into consideration na ganito yung initial kapag ganito ang code na iraran natin. Pero kung nadagdagan na siya ng kunwari bst.insert1, ano nang itsura niya? Anyone? O diba nung sa ganyan natin, linked list, tsaka doon sa stacks and queues, pag nag-a-add tayo, syempre nag-a-add na tayo ng node. Ibig sabihin, gagalawin na natin yung constructor ng node natin. Diba? So, for example, pinasa ko yung data na 1 dito sa constructor natin. Ganon din naman siya pagdating doon sa code ng insert or add. Ano ang magiging itsura niya? Andre, medyo matagal. Naglalag yung isip natin. Sige, ako nagawa. Hindi. Okay lang yan. I-leave na lang muna natin na ganyan yan. Sige. 1, sabi niya. Okay? How about yung left and right nodes? Diba? Pinasukan na natin yung constructor dito. Hindi lang yung data ang ilalagay natin doon sa key variable, kundi mag-initialize din tayo ng left and right. That is pointing to null. Okay. I-accept natin yung logic ni Andre. Tama naman yung idea mo, pero mas madali kung ganito. Diba kapag nodes, gaya nung sa linked list natin, nagdraw tayo ng triangle. Kunwari triangle na lang. Let's go out with the ganyan muna, with the circle. Tapos, 3. Sa gitna, ilagay natin yung value na 1. Tapos, ito yung ating left. Gawin ko na lang L. Ito, gawin kong R. Tapos, itong left, it's pointing to null. Right is pointing to null. And we can say that this is now the root node. Basically, tama naman yung idea ni Andre, pero mas magandang i-illustrate na ganito siya. Yung triangle na meron siyang 3 compartments, ganyan. Yung left at saka right, syempre nasa left side at saka nasa right side, tapos nasa gitna yung ating data. Parang ganyan din siya, parang idea pa rin dun sa ating linked list na ganito. So later on, pag nag-add ulit tayo, itong either in the left or on the right, ganun din siya. Ganun din. For example, mag-add ulit ako sa right. Si right, hindi na siya magpo-point kay null, kundi mag-point siya dun sa newly created node. For example. So, for example, meron na naman akong in-add na 2. Left and right, ganun na naman. Ito. So, gaya ng ating ganyan, gaya ng ating linked list, when we're talking about when we're applying nodes on our data structures, yung ating space complexity ay mataas. It's order of n. Order of n palagi yan. Kasi nga, every time na meron tayong node na create, nag-recreate din siya ng memory location para sa pointer natin for the left and right nodes. Kung mapapansin nyo dito, nagpo-point ito sa null, nag-point ito sa null, point ito sa null, ganun. Kasi sabi natin ganyan, inefficient when it comes to the space complexity, pero there are applications for linked lists and trees na hindi kayang gawin ng ating arrays. So, kaya meron pa rin itong mga ganitong klaseng data structures. Okay? Clarification. Ganyan pa lang ito Ito pa lang yung mga binary search tree signatures and constructors. Punta na tayo dun sa ating operation. At ito yung related dun sa inyong learning task.
Kailangan nating intindihin kung paano gagawin yung paano isa-simulate through the code yung ating pag-insert. So initially, kung for example, ito muna yung nasa aking ito muna yung nasa aking tester class, yung itong BST class, BST is equal to new, BST class, yung pag-instantiate ng object, initially blanco. Diba? Initially blanco. Or ilagay natin para hindi kayo malito, root is pointing to null. Or pwede ring empty siya. So, what if now I have these codes? Sige, magsalita lang kayo. Somebody open their mic. So, what if I have this line of codes on my tester class? Gusto ko mag-insert sa aking binary search tree ng 10, 6, wait lang. Open natin 8. So, simulan ko. Isa-isayin natin ang code natin. Ze? May sasabihin ka, Ze? So, ito yung ating code for our insert operation sa ating binary search tree. Isa-isayin natin. We have insert, insert a node in BST. Ito yung ating main na method para sa ating insert. Ito yung ating tinatawag na wrapper method. Wrapper. Kasi siya yung magra-wrap. Hindi wrap na RAP WRAP. Siya yung magra-wrap ng codes para sa ating recursive add. Yung recursive add natin nandito sa baba. So, ganun, kapag mag-implement tayo ng recursion, meron tayong wrapper method, meron din tayong yung hindi wrapper na method, kundi yung recursive na method. So, ito, we have void insert. Insert that takes a parameter of integer and passes a key to this code, which is root is equal to insert recursive root, which takes two parameters, the root node, and the key. So, itong root natin dito, itong root dito, at saka itong root dito is yung ating globally scope na variable na node root. Ito. Siya ito Kasi yung code na ginawa natin dito is merong paulit-ulit na name na variable na root. So, para hindi kayo malito, dito sa ating wrapper method na insert, yung root dito is partakes the root node, yung globally scope variable natin na root. And then, meron tayong recursive method, ito siya, na ang type niya is node. Type niya is node. Insert recursive. Ite-take niya yung values na ipapasa dito sa insert recursive dito. Yan. Which is the first one, parameter is a node. The second parameter is the integer key. Okay? And then, sa loob ng ating insert recursive, meron tayong conditional statement dito. 3 is empty. Yan, 3 is empty. If root is equal to null, root is equal to node, root is equal to new node, and then yung ipapasa natin yung key as parameter of the node, and then we return root. Pag meron tayong return statement, hindi na natin gagawin yung mga nasa baba. Lalabas na tayo kaagad sa ating function. And then, after that, meron tayo dito, traverse the tree. If key is lesser than root.key, insert in the left subtree. So, pag insert sa left subtree natin, ang code is root.left is equal to, ayan, magko-call tayo na naman ng ating insert, magko-call tayo ng nung function natin or method natin na insert recursive at ipapasa natin yung ating root.left at yung key. Else if key is greater than root.key, insert in the right subtree. And then ganun nga, root.right is equal to insert recursive
papasa naman natin yung root.write and then yung key. And then, sa baba, hindi to kasama ng else if statement na, we will return root. Yan. We will return root kasi nga, this is the signature is a node, kailangan natin mag-return ng object na node din. So, yun. So, anong mapapansin nyo dito sa ating insert recursive na method? Anong mapapansin nyo? Ano yung format ng ating recursion kanina? Sa tingin nyo, saan yung mga yon? Saan yung base class? Saan yung base case, I should say? Saan yung recursive case? I repeat, doon sa pinag-usapan natin kanina, doon sa na-review natin na recursion concept, di ba dapat merong, yung code natin or algorithm, dapat meron siyang base case para doon magdeterminate, doon, pag na-meet yung condition doon siya magdeterminate. And then we have the recursive case na doon natin paulit-ulit na gagawin hanggang sa ma-meet natin yung base case. So, dito sa code natin na ito, saan code dito sa tingin nyo yung base case? Saan din yung code para doon sa recursive case? Where is the base case for the recursion? Hello? Sana i-end natin ng ganyan, no? Ng mga 5:30 ito para makapag-rest naman tayo mamaya ng 30 minutes before tayo babalik ng 6. I just hope. Come on, analyze. Saang code dyan ang base case? Saan naman yung code para sa recursive case? Recursive case nga muna. Parang mas naintindihan kapag ganyan. Unahin natin yung recursive case. Saan dyan yung recursive case? Pwede nyong i-drawingan kung nasaan. Hello? Isip-isip. Balikan nga natin yung kanina kasi parang nawawala kayo sa utak ninyo. O, dito. Dito sa code natin sa factorial. Yung mga base case natin is yung conditional statements dito sa if tsaka else if. Ayan, o. If, else, if. Kapag na-meet natin yung value na 1 at tsaka yung value na 0, magre-return tayo. I-return natin ang 1. Etong dalawang ito, matuturing natin siya na base case. Dito na siya mag-terminate. Kasi nga, gaya ng illustration natin dito sa simulation kanina, nung 1 na ito, nag-terminate na tayo ng ating factorial na method. Kaya, ito yung mga base case natin. If it's either 1 or 0. Tapos, ito naman yung recursive natin. Recursive case natin. Kasi, obviously, dito tayo nagpa-function call ng ating method. Yan, no? Recursive case. So, dito sa code natin ng add or insert, I should say, where is the base case and where is the recursive case codes? Okay, tama. Sino yan? Nasaan yung base case naman? Nasaan? Perfect. O, ganun lang. So, i-demonstrate natin kung bakit ito yung base case tapos ito yung recursive case. Pero obviously naman, ito yung recursive case kasi nandito yung code ng ating recursion. Ayan, no? Insert recursive root.left. Insert recursive root.right. At kung iintindihin natin ng mabuti tong if, else, if na ito, mare-relate natin yung complexity na logarithm. Yung order of log n. Kasi nga, meron tayong hati dito eh. Kapag less siya, punta siya dito. Pag ganyan naman siya, kapag greater than siya, punta siya dito. So, mamimit natin yung log n natin na complexity na sinasabi natin kanina. Okay? Tapos, ito yung ating base case. So, mag-e-end tayo palagi sa pag-create ng ating node at i-return natin yung root. Okay. Demonstrate natin para maintindihan. Sino yung sumagot nung dalawa kanina, nung R at saka B? Baka bagong student para mailag ko. So, insert 10, sabi. Si Jerome. Insert 10. Sige. 10. Insert 10. Sabi niya dito, insert 10. Unahin natin insert 10, ha. So, 10 ang ipapasa natin dito. 10 ang ipapasa natin dito. Ano ba? Ito, for example. 10 ang ipapasa natin dito.
ipapasa natin yung 10 dun sa value ng key. So, ito, 10 ito. Yung root natin, what is root? What is the value of our root node? Yung globally scope root node natin. Okay, null. So, null. So, the first unang recursion na gagawin natin, ito ang ipapasa natin sa insert recursive method natin. So, punta tayo dito. Kinol natin yung ating insert recursive. So, dito, ang value niya is null. Tapos, dito, ang value niya is 10. Punta tayo sa code natin dito. If root is equal to null, di ba? Gagawin natin yung root is equal to new node, key, return root. Kasi nga, empty yung ating binary search tree. Ito rin yung parang ganyan natin, parang boundary condition natin kapag empty yung ating data structure. So, ito rin yung base case para sa ganyan, sa recursion. Ito rin yung boundary condition for empty data structure. So, pag ganun, new node key, sabi niya doon. So, kanina, dinemonstrate na natin kung paano mag-create ng node. Pasa natin yung 10, and then, yung left, ito, lagyan na lang natin ganyan, L, tsaka R. Then, both are pointing to null. And then, okay na ito, return root, sabi niya. So, yung new node natin ay in-equate na natin siya doon sa ating itong root na variable, ang scope lang niya is dito sa within the insert recursive. So, ibabalik natin siya later on. So, root 10 ang key. Tapos, return root. Babalik tayo dito sa insert recursive. Babalik tayo dito sa insert recursive. Tapos, yung itong insert recursive root natin na ni-return natin dito, yun ang magiging value ng ating globally scope na root. Okay? So, yung globally scope na root natin, yun na yung root ng ating tree, di ba? So, ibig sabihin, ito na yung ating root. So, kung ano man yung insert mo na pinakauna sa inyong binary search tree, that will always be the root of your binary search tree. Hindi mo papapalitan yung ganyan, yung root mo. Siya na talaga yung magiging root mo unless magde-delete operation ka. Pag mag-delete operation ka, pwede mong i-delete si root at mapapalitan siya ng ibang nodes dun sa binary search tree. Pero kapag mag-a-add ka, kung ano yung pinakaunang insert na ginawa mo, siya ang magiging root ng iyong binary search tree. So, ito na ang root ng ating binary search tree. Ang key niya is 10. Okay? Now, BST insert 6. BST insert 6. Para maintindihan ninyo kung paano i-simulate. So, 6 ang ipapasa natin dito. So, ang root natin, ano na siya? Ano nang value ng root natin? The value of our root is 10. Okay? Pero, itong root natin dito is ito pa rin yung globally scope. Diba? Siya pa rin yung globally scope. Para hindi tayo malito. Although, hindi talaga nito magiging itsura niya. Pero para hindi tayo malito. Root. Kunwari, may pointer tayo, ganyan. Kasi nga, ganito yung itsura natin kanina, diba? Root is pointing to null. Root, tapos ganito. Pinapoint niya dito. Para hindi tayo malito, So, tama, 10. So, yung node na nag-hold ng value na 10, yun yung ating root dito. Diba? Yun yung root natin dito. So, sige, lagay natin 10 dito, pero yung node ito N10, sabihin ko na lang, N10. Tapos, yung key natin, ipapasa natin yung 6. Ngayon, punta tayo dun sa ating recursive method. Dito. So, si node root, kukunin niya yung node 10, N10, sabi dito, tapos 6. Of course, hindi natin gagawin yung ating base case. Diba? Kasi our root is not equal to null anymore. It's already equal to this. The node
that has the key 10. So, punta tayo sa ating recursive case. So, magtra-traverse tayo sa 3. If key, which is 6, is lesser than root that key is 6, root that key is what? What is root that key? 10. So, is 6 lesser than 10? True, di ba? Tama, di ba? Yes. So, gagawin natin itong code na ito. Root.left is equal to insert recursive root.left key. Sige. I-ganyan natin. Kasi magsisimula na tayo sa recursion. I-try natin gawin yung parang ginagawa natin kanina dito. Dito, oh. Para ma-demonstrate natin yung pag-simulate ng values later on. So, ilagay ko lang dito sa baba, ha? So, sabihin natin si root.left is equal to insert recursive root.left. What is the value of root.left? What is the value of root.left? Root.left. Null. Correct. So, ganyan ko na lang, ha? I-shortcut ko na lang. Null. Tapos, what is the value of key? It's 6, di ba? 6. After that, magre-recursion tayo. Babalik tayo dito. Yan, babalik tayo. Ay. Sige, ganyan na muna. Babalik tayo dyan. Tapos, i-remove ko lang ito, Papasa natin ang null at saka 6. And then, na-meet na naman natin yung base case natin kasi if root is equal to null, magre-create tayo ng node. So, dito, ang gagawin natin is the new node, left, tapos, yung value na 6 nasa gitna, and then right. And then, we equate it with the root, yung locally scope na root natin dito sa insert recursive, and then i-return natin siya. So, i-return natin ito dito, para ang maging value ni root.left is equal to this. Itong na-create natin dito. O, labas na tayo kasi nag-return statement tayo dito. So, ang re-return natin dito is ito na, L6R. Yun ang mare-return dito. L6R. So, i-equate na naman natin siya dun sa globally scope na root natin na node. So, ang globally scope na root natin is ito, na nakapoint siya sa ating node na ito, with key 10, tapos left, right. So, yung root.left, insert natin siya dito. Okay? Mayari dito, tanggalin natin to, tapos lalagay natin siya dito. Okay. Next, bst.insert 8. Dito na naman natin para maganyan, ma-praktisado nyo ang pag-simulate. Okay. Pasa natin ang value na 8 sa key. 8. So, 8 ito. Anong value ng ating root? What is the value of our root? 10 pa rin. Correct. Kasi ito nga, siya pa rin yung tinuturo ni root. Yung kanina, root.left, yun yung create natin dito. Pero it always redounds to the root. Kasi nga, dito tayo palagi magsisimulang mag-insert, mag-search, at mag-delete from this point. Kaya nga, ang worst case complexity ay ganyan, logarithm or order of log n. Kasi dito tayo magsisimula, pag alam natin kung mas lesser, dito tayo sa left, pag alam natin mas greater, doon lang tayo sa right. Ganun lang yon. So, 10 ang papasa natin dito. N10, sabihin na lang natin. And then, balik tayo. Of course, ito, N10 dito. Tapos, 8. Hindi natin gagawin to kasi hindi naman equal to null ang root natin. Na globally, na locally scope dito sa ating recursive method na insert. Punta tayo dito sa ating recursive case. If key which is 8 lesser than 10, tama, di ba? It's true. So, gagawin natin tong root.left is equal to insert recursive
root.left. What is root.left? 6. So, key, 8 pa rin siya, ipasa natin. Lagay lang natin dito para i-track natin. Root.left is equal to N6, sabihin natin N6. N6, 8. So, magre-recursion tayo. Punta tayo dito. Ulit natin ito. N6, 8. Punta tayo sa code natin. Hindi pa rin siya base case kasi root is still ganyan. Yung ating N6, wait lang. So, yung N6 natin, ito, yung N6 natin ito, kalimutan nilagyan dito kanina. Yan, dapat nagpo-point sila sa null. Yung N6 natin, ito siya. Yung root na tinatawag natin dito siya yung N6. So, yung N6 dito, if N6 is equal to null, gagawa tayo ng bagong node. So, it's equal to null, diba? Kasi wala pang pinopoint itong ganyan natin. Itong node natin na may 6 ang key. So, this will be satisfied and we will create our new node. Tama? Mali? Is it right? Or is it wrong? Nagre-create na ba tayo? Hello? Nagre-create na ba tayo, guys? Sa unang recursion? Hindi pa kasi may laman pa yung root node. O sige, let's try. Yung sinasabi niya. So, hindi pa tayo pupunta dito kasi may laman pa yung root node natin na N6. Okay? So, punta tayo dito. Lagyan natin ng ganito. 6, 6, and 8. Tama? Hindi. Baliktad. 8 and 6. So, if 8 is lesser than 6, that's false. Dito tayo pupunta. Dito. Gagawin natin yung root.right is equal to insert recursive root.right key. So, what is root.right? Null. So, null. And then, yung key natin na 8. Root.right is equal to null 8. So, magre-recursion tayo. And since yung root na natin is null, gagawin na natin yung base case natin. At magre-create na tayo ng node na bago. So, ganito na ang magiging itsura niya. Left, 8, right, which is ito, pointing to null. Ito rin, pointing to null. And, i-return natin yung value na yon. I-return natin yung node na yon dito sa ating insert recursive. So, i-return natin siya. Ang return root dito is ito. Left, 8, right. Which is pointing to null, pointing to null. Yan. I-return natin siya dito. At i-equate natin siya sa ating globally scope na root node. Yan. But of course, wait lang. Kasi nga ito, i-return natin siya dito sa root.left nung etong N6. And then later on, pag ni-return natin siya, equate natin siya sa ating globally scope na root, ifa-follow pa rin niya yung ganong klaseng ganyan order niya. Okay? So, ito, pupunta siya saan? Saan natin siya i-drawing? Is it on the left or on the right? On the right. L, 8, R. These are pointing to null. This is pointing to this one. Okay? Ayan. Medyo masalimuot ang ganyan mag-simulate. Pero mas maintindihan natin yung code kapag inisa-isa kasi natin di ba? Although, kapag ganyan, kapag alam nyo na kasi na in order, sorted ang ating ganyan, ang ating mga data sa isang binary search tree, madali nyo lang siyang gawin talaga kapag mag-create kayo. Okay lang kung dun sa learning task ninyo, gagawin nyo lang siyang circle. Walang problema sa akin dun. Ito, ginagawa lang natin to para maintindihan nyo yung the rest of the codes para doon sa search at saka sa delete. Kasi nga,
nire-relate natin siya doon sa complexity niya na ganyan, na logarithm, order of log n, at doon sa concept ng recursion para maintindihan ninyo. Okay? So, hindi natin pagdaanan na yung last na ganyan. Sige, gusto niyo pagdaanan yung last na insert natin na 14? Gawin nga natin. Sige nga, isang student nga na matyaga na mag-simulate. Pagkita natin sa mga classmates natin. Anyone? Ha? Apakasimple. Kasi it's greater than the value of the root. Hindi kayo magre-recursion ng kagaya ng ginawa natin sa recursion sa 8. Sige. Go, go, go. Who? James. Ikaw nga, James. James. Itayo mo ang bandera ng mga magaganda. Char. Try to simulate bst.insert 14. Nakaganyan ka ba? Naka-jamboard ka ba? Hindi. O sige, magganyan ka na lang. Instruct mo na lang ako, ako gagawa. Open your mic and then ako ang maggagawa nung sasabihin mo para gauge natin kung talagang nag-gets yung pag-simulate. Sir, Okay, go. sir, insert natin is 14. Okay, so dito 14. Yes, sir. Tapos yung key is, yung root is 10. Okay. Tama ba? Tama, N10. Tapos- Gawin natin N10 na lang. Para masabi Tapos- natin na node 10, ganun. Yes. Tapos after nun, sir, i-skip. Ito yung key po is 14 po, di ba? 14 din siya, ayan. Okay? So, punta na tayo Tapos- dito. Di ba? Yes po. Okay, lagyan natin Sir, is- N10 and then 14. Yes. So, ito po is, hindi na po yan kasi hindi naman po null yung root. Dito. Sir, tama ba? Opo. Hindi pa null yung root, di ba? Kasi ang laman ng Opo. ating root dito is 10 pa rin siya. 10. So, dito tayo, okay? Yes. So, if key is less than, so yung key is 14. Okay, 14. Tapos yung root that key is 10. Okay. Tama po ba, sir? Tama, tama. Tapos, root that left equals insert recursive. Tama ba ito? Is 14 lesser than 10? No. No. So, dito tayo sa else if. Dito po sa else if. Okay. So, key is greater than root that key 14 is greater than 10. Okay. So, punta po doon. Gagawin natin tong code within the else if. Opo. So, root that right Is 14. is equal to the insert Insert recursive. recursive. What is root that right? Null po. Null. And then, ano yung isang value? Yung key Is 14 po. 14. Okay. So, eto, magre-recursion tayo. Babalik tayo ulit dito sa sarili niyang method. Yes. Palitan natin ito. Ng null. Null. And then, ito 14. Okay? Opo. And then, So yan, since yung root that right na is null, tama sir no? root Kasi that null right. na yung, opo, ay root that right pala is null na rin, so equals na sila, mag-ano na tayo ng bagong node. Okay. Hindi, ganito. Yung root natin ay nagpasa tayo ng object na null. Diba? Oh. Doon sa Opo. root natin na variable. So, hindi Opo. pa siya root that right. Mamaya pa yon. Nagpasa lang tayo ng ganyan. Kasi nga yung kanina, yung root natin is ito, 10. Tapos ang right niya is pointing to null. Kaya ang nilagay natin dito is null. Right? Yes. So, null. Punta tayo dito. Yung locally scope na root
Is it equal to null? Yes, it's true. So, tama yung Yes. sinabi mo. Magre-create tayo ng bagong node. Opo. 14 yung Opo. kanyang key. Yan. And then, yun ang ipapasa nating value ni root.write, which is itong nandito. Right? Yes. Opo. Okay. So, yan. Thank you. Nagets mo. Sige po. Lagyan na natin yung ginawa ni James. 14. Automatic naman na yung root is, of course, ito pa rin siya yung 10. Pero what's important is, na yung root.write dito is na lagyan na siya or napointan na niya yung 14 na node. Okay? Oh, very extensive yung pag-simulate natin ng add or insert. Doon sa ganyan, sa delete and search, sa search, almost ganun din lang ang logic. Ganun din lang yung logic dito sa add. However, dun sa delete natin, there are 3 conditions kasi. One is kapag meron lang siyang isang leaf node. The other one is kapag meron siyang dalawang leaf nodes. Ganon. You can ganyan na lang. Dali. Punta pala tayo dito sa ating code bank. Paano na pala to i-share ulit? Ito yung delete. So, ganon din. Yung sa form ng ating insert kanina, ganun lang din siya ang itsura niya. Para sa wrapper method, ganyan lang din. And then yung sa recursive method, ayan na. Diyan na magkakaiba pero halos parehas din lang yung format kapag gagamit tayo ng recursion. So, ito yung base case natin. If root is equal to null, magre-return root lang tayo. And then, ito yung ating recursive case, ito siya. So, ito yung mga possibilities kasi. If node contains only one child, meron kang gagawin. Ganyan. If node has 2 children, iba rin ang gagawin mo. Mag-equate ka pa ng another method na hahanapin mo muna yung minimum value. Get in order successor, minimum value in the right subtree. So, ano ba? Doon sa ating ganyan, sa ating LMS, meron doong portion na ina-explain kung nasaan yung successor at saka predecessor, di ba? Ina-explain doon kung nasaan ang successor, predecessor. So, ganyan ko na nga lang, i-drawing ko na lang. So, kunwari, dito na lang. To. Where is the successor here and where is the predecessor? When we talk about the terminology successor and predecessor, we are referring always on the root node. So, who is the predecessor? Who is the predecessor of root and who is the successor of root? For this example, na ginawa nating 3 kanina, predecessor, siya yung bago yung root natin. Successor, siya yung after ng root natin. So, kung analyze natin yung ating in-order traversal, natin, ito, 1, 2, 3, 4. Diba? 6, 8, 10, 14. So, si 10, si root, sino ang predecessor niya? Si 8. Sino naman ang successor niya? Si 14. Tama. Dito sa, Dito sa ganyan, sa node has 2 children, kapag gusto natin mag-delete ng node na yon later on, kailangan natin malaman kung sino ang successor niya. So, in that case, kanina ang successor ay si 14. So, kapag si root ang i-delete natin kasi automatic, kanina doon sa example natin, meron siyang dalawang child. Diba? Si root, merong left subtree, meron siyang right subtree. So, kung i-delete natin si root, kasi siya ay may dalawang children,
alamin natin si successor at si successor ang papalit kay root. Ganun ang logic. Ganun ang logic. Pero dito kanina, node contains only one child. Ayan. Ito. Node contains only one child. Ganito naman ang gagawin. Hindi natin kailangang alamin ang predecessor and successor. And dito sa taas is kung puro leaf nodes lang. Itong nasa taas. Tatlong ganyan ways sa pag-delete. Tatlong logic sa pag-delete. Kapag leaf nodes, kapag ganyan, kapag node contains only one child, kapag node has two children. Okay? Itong node contains only one child kapag nandun siya sa kalagitnaan ng tree, dun sa level ng tree. Dito, di ba, ito yung ating level 0, ito yung ating level 1, ito yung level 2. So, kung magde-delete tayo dito, at saka dito sa level 0, at saka dito sa level 1, pwedeng magamit natin yung code for this, one child. At dito naman sa node has two children, doon din sa mga levels na yon. Pero kung sa level ng leaf, nasa pinakababa, dito lang ang gagalawin natin. Ito lang. Parang dun sa ganyan din lang. Parang sa code kanina sa add. Ganun lang din siya. Kasi sa leaf. Diba? Okay. So, I leave it to you to understand, analyze the simulation of deleting. Pero basically, ayun, na-explain naman natin kanina. Sa searching naman, yan, insert naman ito. Tapos, meron tayong ito in order. Yung search na muna, ito nasa baba. Wait, hindi natin makita yung pinakababa. Ayan. So, yung search, ganun din lang siya. Halos ganun din lang. I leave it to you to explore the simulation of the ganyan natin, sa search natin. But basically, ganun din lang yung idea sa recursion. Okay? Once naintindihan nyo na kanina dun sa add, I believe na maintindihan nyo kung paano mag-simulate sa different operations na ito. Yung sa delete lang medyo naiiba kasi you have to note for 3 different cases. Again, kapag puro leaf nodes, kapag one child na nasa kalagitnaan or hanggang sa root, tapos two child kapag nasa kalagitnaan o hanggang doon sa root. Naman tayo sa ating rotations para naman masagutan nyo rin yung rotation sa learning task natin. So, we have 4 instances na magro-rotate tayo. Bakit ba natin gagawin ng rotation? The purpose of rotation is for us to reduce the worst case average complexity. Bakit natin i-reduce yung worst case average complexity? There are instances na we have a binary search tree na hindi siya either full or complete binary tree, di ba? Pag naka-full tayo na binary tree, masasabi natin na balance. Well-balanced siya. Diba? Kasi kompletong-kompleto yung ating binary tree. And, ang gawa natin ng operation, either add, either delete, or either search, ay napaka-efficient. Napaka-efficient niya kasi maikli lang yung level. Maikli lang yung height ng ating tree. Pero, yung ating binary search tree, kagaya nga nito, although itong binary search tree natin na ito, this is a complete tree. Pero what if, for example, nag-insert na naman ako dito ng, sabihin nating 15. Ayan. So, 15 is lesser than 45. 15 is greater than 10. 15 is greater than 12. So, dito siya sa right. Ang height ng tree natin ay dumagdag, di ba? So, naging 0, 1, 2, 3. Naging 3 ang height ng ating tree. So, kapag later on,
mag-traverse tayo sa ating tree at gagawa tayo ng operation natin, either add, delete, or search, mas madadagdagan yung complexity. Although ang worst case average complexity is log n, it depends on the height of the tree kasi din eh. It depends on the height of the tree. So, para masabi natin na talagang ang average complexity ng ating operations for binary search tree, kailangan natin siyang i-transform into a balanced tree. Okay? Actually, yung pagbabalance ay ginagawa siya sa isang variation ng ating trees, yung ating AVL na sinasabi. AVL tree, pero yun nga, sabi ko kanina, hindi natin siya matatouch dahil gahol tayo sa oras. Mas importanteng pag-aralan natin yung mga dapat magagamit nyo in future programming subjects. So, hanggang binary search tree na lang muna tayo. Ibang data structure na naman tayo next week. So, yun ang purpose ng rotation. We try to balance our, in this case, binary search tree para decrease natin yung ating complexity. Okay? So, sa left rotation, ang gagawin lang natin, we rotate, kung ganito, for example, ganito siya, this is still a binary search tree, diba? This is still a binary search tree kasi 4, 6, 8. Diba? 4, 6, 8. Ganyan, si 4 is lesser. For example, this 4 is the root. Tapos yung mga nasa right subtree niya ay matataas. So talagang ito is a binary search tree. Valid binary search tree. So kung ganito ang case, we left rotate yung ating 4, left rotate, yan, and magiging ganyan siya. So, left rotation ang gagawin natin. Ito naman, right rotation. What if ganito yung case ng ating binary tree? So, 8, 6, 4, valid binary tree pa rin siya kasi yung root is 8. And on its left, lesser yung mga values. Okay? So, on this case, we will right rotate our 8. Right rotate, dyan. Para maging ganito siya. Maging balance siya. Ganito kasi ang itsura ng balance. And then we have third and fourth variation, yung hindi kayang i-balance ni left rotation at ni right rotation. Ito yung tinatawag natin left-right rotation and right-left rotation. So, ang gagawin natin dito, uunahin natin, kunwari ganito, ang itsura ng inyong binary tree. So, valid binary search tree pa rin to kasi 8, yan, 4, 6, these values are still less than the root, so valid binary tree pa rin siya, binary search tree. So, what we're going to do is left rotate, we left rotate 4, yan, we left rotate 4, and then of course, sasama yung value ng 6, ganyan. Kaya magiging itsura niya ganito, 8, 6, 4. Ayan, may kuryente na. Pumasok na si Justin RJ. So, ganyan. Ila-left rotate natin yung 4, pero sasama yung value ng 6 at siya ang magiging parent ni 4. So, ganito ang magiging itsura niya. And then, alam na natin kung paano i-rotate ang ganitong klaseng itsura ng ating binary search tree. Ira-right rotate natin si 8. Yan. Right rotate para maging valid, para maging balance binary search tree siya. Again, in this case, ito naman, right-left rotation. Ira-right rotate natin si 8. Ayan, right rotate natin siya. Ipat siya dito. Kasama ang value ni 6 papalit dito. So, magiging ganito itsura niya. And then, alam na naman natin kung paano mag-left rotation dito. Kagaya lang dito.
So, ibababa lang natin si 4 dito. Ayan. Kaya, naging ganito. Balance siya. Let's take examples. Number 1. Sige, ako gagawa sa number 1. Number 1, right sub. Number 1, left sub 3. Number 1, left sub 3 ang gagawin ko, ah. So, 12. Sige, dito i-demonstrate ko na lang dito kung paano ko. So, ito. Anong case nito? Ganito ang itsura niya, di ba? Right-left rotation ang gagawin natin kasi ganyan ang itsura niya. Right-left rotation. So, ito. Lipat natin dito. Tapos, ito. Lipat dito. Yun ang itsura niya. 12. So, ang itsura na niya, 5, 8, 10. And then, ano na? It's left rotation, di ba? 5. Tapos, dun sa code natin later on, paglaruan na lang natin, si ganyan, si root.left ay magpo-point dun sa ating bagong parent na 8. So, magiging itsura niya is 12, 12, 8, 5, 10. Kasi nang gagawa nung right sub 3. Tuloy nyo lang. We will do the right sub 3. Okay, sige. Go, go, go. Para mag-break naman tayo. Kahit ilang minuto lang. Ayun, nag-drawing dyan, doon sa pinaka-left, try mo ang gawin yung mga may araw-araw at saka mga dash. Para maintindihan naman namin. Kasi alam ko na intindihan mo na. Dito, drawingan mo lang ng dash. Ay, bakit dinalit? Tama na yun eh. Sige. Sige. Ay. Okay. Ano nang final na itsura niya? Doon sa taas na lang. Okay. So, ayan. Correct. Tama yung ginawa niya. Binary search tree pa rin siya, pero balance na siya. Actually, naging full binary tree na siya. Diba? So, kapag gagawa tayo ng operations natin na insert, delete, at saka search, mababawasan yung ating ganyan, average. Mababawasan yung ating complexity na logarithm of n. Although logarithm of n pa rin siya, but mababawasan lang siya yung average. Yung kunwari, magiging average sana is hindi siya magiging average, parang magiging best. Ganun, diba? How about yung number 2 natin? What if that is the case? It's still a valid binary search tree, diba? Kasi ito, 4 is root, 2 on the left is lesser, correct? And then dito, on the right, sub 3, 6, yan, 5, 8, 7, still valid. Diba? Still valid. How? How? De Carabao. Ayan, dinawingan ko lang siya. Ay, sinulatan ko lang nung in order traversal niya. How do we do it? Nasaan dyan yung applicable doon sa mga instances ng rotations natin? It's still a valid binary search tree, but it's not balanced. Gusto natin siyang i-balance para ma-reduce yung ating complexity. How? Ang una munang tanong, saan pwedeng aling nodes ang applicable na gawin ang rotation? Aling nodes? Dagdagan ko nga. Ayan. Dagdagan ko lang. Dinagdagan ko lang yung problema. Yan, para maging strict tree siya. Yun ang pinagdidiskusyonan namin ni ganyan yan, ni Andre. Strict binary tree. Strict tree. Also a full. Strict tree. Strict binary tree. Also a full binary tree. Yun yung question ni Andre. O paano? Wild guess. Aling mga nodes? Siyempre, 3 yan. Kasi kanina, doon sa rotation natin, 3. Aling mga nodes? Wild guess.
Ang tatama ang guess recta plus 5 points sa quiz. Pumupuro ka na ganyan pumupuro ka na Zandrel Papayag ba kayo na mag plus 5 ulit si Zandrel? Hindi daw, hindi. It's 468. 468. Tama yung hula ni Zandrel kanina. Ito ang babalance natin. So, paano natin gagawin? Meron tayong mga leaf nodes. Meron tayong leaf nodes na 2, 5, at saka 7. Bahala na later on yung code natin. Pero para mabalance natin to, napakasimple. We just only have to left rotate 4. Diba? Pag ganito ang itsura, ila-left rotate lang natin yung 4. So, magiging 6, 4, 8. Si ganyan, si 4, meron siyang child na 2. Tapos, etong si 6 kanina, meron siyang child na 5, diba? Pero, i-equate na natin siya as the right child of 4. Yan. And then, si 8, ganun pa rin, balance na siya, 7, 10. So, kaya siya naging balance. Isa lang ang gagawin mong rotation dito lang. Yan. Isa lang ang magiging rotation. So, ang nangyari, ang parang kakaiba lang ang magiging logic niya later on. Itong si 5, instead na child siya ni 6, magiging child na siya ni 4. Magpapalit lang sila. Okay? Hindi dahil na naging ganito na siya, hindi na siya binary search tree. Balance nga siya, hindi naman siya binary search tree. So, para masabi nating binary search tree siya, dapat naka-in order sorted pa rin siya. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In order fashion pa rin siya. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ganun pa rin dapat. Okay? Any more questions? I hope na kaya nyo nang gawin yung inyong learning task. Yun lang naman, mag-create lang naman ng binary search tree at saka gawin lang siyang balance binary search tree.